Alam mo ba na sa bawat 2 minuto, may isang Pilipino na nagkakaroon ng stroke? Oo, ganoon ito kadalas. Isipin mo, baka sa mismong oras na pinapanood mo ito, may isang nanay, tatay, lolo o lola na biglang bumagsak dahil sa atake. Ang mas nakakatakot, marami sa kanila ay hindi man lang alam na may babala na pala ang kanilang katawan bago ito nangyari. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, handa ka ba talagang malaman ang mga sikreto kung paano maiwasan ang stroke at makita ang mga palatandaan bago pa maging huli ang lahat? Kung senior ka na o may mahal sa buhay na nasa edad 50, 70 o lampas 80, napakahalaga ng usapang ito. Ang stroke ay hindi lang simpleng sakit. Isa itong tahimik na killer. Minsan dumarating ng walang pasabi, pero ang totoo may mga pahiwatig ang katawan. Ang problema, karamihan sa atin ay binabaliwala ang mga senyales. Iniisip na simpleng pagod, hilo o stress lang. Sa video na ito, sisimulan natin ang masinsinang pagtalakay kung paano mo mapoprotektahan ang sarili mo laban sa stroke at paano mo matutukoy ang mga babala bago ka pa mapadpad sa ospital. Unang dapat nating tandaan, kontrolin ang iyong presyon ng dugo. Kung may isang bagay na halos direktang nag-uugnay sa stroke, ito ang high blood pressure. Para itong tubo ng tubig sa bahay. Kapag sobra ang pressure sa loob, maaaring pumutok. Ganoon din ang ugat natin sa utak. Kapag hindi natin minomonitor ang presyon, para tayong naglalakad ng nakapikit habang nasa gilid ng bangin. Kaya kung wala ka pang blood pressure monitor sa bahay, magandang mag-invest sa isa. Hindi ito luho, ito'y isang kasangkapan para sa iyong kaligtasan. Sukatin ito araw-araw, lalo na tuwing umaga bago kumain o uminom ng gamot. Kapag mataas ang resulta, huwag ipagwalang bahala. Sabihin sa doktor at sundin ang kanyang payo. Huwag din basta hinto-hinto sa gamot kung may reseta ka na. Ang biglaang pagtigil ay mas delikado. Bukod sa gamot, maraming paraan para natural na bumaba ang presyon. Halimbawa, bawasan ang alat. Alam kong maraming Pilipino ang mahilig sa bagong, tuyo at chichirya. Pero isipin mo, bawat subo ng sobrang alat ay parang dagdag bigat na pinapapasan ng ugat mo. Palitan ng maalat na ulam ng mas maraming gulay at prutas. Ang saging na saba at kamote ay abot-kaya at nakakatulong sa balanse ng electrolytes. Ang malunggay na laging nasa bakuran pwedeng gawing sabaw na pampalakas. Kapag ginawa mong araw-araw ang simpleng pagbawas sa alat at pagpili ng sariwang pagkain, malaking ginhawa ito para sa iyong presyon. Ikalawang dapat bantayan, asukal sa dugo. Ang diabetes ay hindi lang tungkol sa tamis. Kapag sobra ang asukal sa dugo, unti-unting nasisira ang dingding ng ugat. Para itong kalawang na dahan-dahang kumakain sa tubo hanggang sa tuluyang manipis at bumigay. Kaya kung senior ka na at may diabetes, mas mataas ang tsansa mo sa stroke. Hindi ko sinasabi na iwasan lahat ng pagkain na gusto mo. Ang mahalaga ay kontrol. Kung dati 2 tasa ng puting kanin ang kinukuha mo, subukan mong gawing 1 at dagdagan ng gulay. Palitan ng soft drinks ng tubig o salabat. Kapag gusto mo ng merienda, piliin ang prutas tulad ng bayabas kaysa cake. Hindi kailangan ng malalaking pagbabago agad. Maliit na hakbang araw-araw ang susi para mapanatili ang ligtas na antas ng asukal at maiwasan ang pinsala sa ugat. Ngayon, pag-usapan natin ang ikatlong sikreto, kumilos araw-araw. Maraming seniors ang naniniwala na dahil matanda na sila, dapat magpahinga na lang. Pero ito ang katotohanan, ang hindi pagkilos ay mas mabilis nagdadala sa stroke. Kapag palagi kang nakaupo, mas madaling magbuo ng bara sa dugo. Hindi mo kailangang tumakbo ng marathon o pumunta sa gym. Ang kailangan lang ay regular na galaw. Simulan mo sa simpleng paglalakad ng 10 minuto sa umaga. Kung kaya mo, dagdagan pa ng 5 minuto araw-araw. Maaari ka ring magwalis, magdilig ng halaman o maglakad papunta sa tindahan sa halip na sumakay. Ang bawat galaw ay parang pamunas na naglilinis sa iyong mga ugat para manatiling dumadaloy ng maayos ang dugo. May kilala akong lola sa baryo na edad 85 na. Araw-araw siyang naglalakad sa palengke, nagdadala ng basket ng gulay at umuuwi ng nakangiti. Hindi siya mayaman,
Wala siyang mamahaling vitamins. Pero hanggang ngayon, malakas pa rin siya, malinaw ang mata at hindi pa nakakaranas ng stroke. Ano ang sikreto niya? 3 lang. Hindi pinapabayaan ang presyon, hindi sumusobra sa matatamis, at hindi tumitigil sa pagkilos. Kung kaya niya, kaya mo rin. Ngayon baka iniisip mo, paano kung madaling mapagod ang katawan ko? Totoo, normal iyon lalo na kung hindi ka sanay gumalaw. Kaya ang mahalaga, magsimula ka sa maliit, kahit 5 minutong lakad lang sa umpisa. Ang katawan ay parang makina, mas ginagamit, mas bumabalik ang tibay. Kapag tinuruan mong gumalaw ng dahan-dahan, magugulat ka na lang na kaya mo pala ng mas matagal kaysa dati. Ang sikreto ay consistency, hindi bilis. Habang natututo ka, tandaan mo na ang stroke ay hindi biglang dagok lang. Isa itong resulta ng araw-araw na pagpili. Kung pipiliin mong pabayaan ang sarili, tataas ang panganib. Pero kung pipiliin mong bantayan ang presyon, iwasan ang sobrang tamis at gumalaw ng regular, mas malaki ang tsansa mong manatiling malakas kahit sa edad 90. Sa susunod na bahagi ng ating talakayan, lalalim tayo sa mga palatandaan ng stroke na madalas na pagkakamalang simpleng pagod lang. Malalaman mo kung bakit ang biglang pamamanhid ng kamay, paglabo ng paningin, o hirap sa pagsasalita ay hindi dapat balewalain. Ang mga ito ay babalang kailangang seryosohin agad. Kung nandito ka pa hanggang ngayon, ibig sabihin ay seryoso ka talagang alagaan ang sarili mo. Kaya bago tayo tumuloy sa part 2, gusto kong iwan sa iyo ang isang simpleng hamon. I-type mo sa comments ang salitang iwas stroke ngayon para alam kong kasabay pa rin kita sa laban na ito. Kung kanina ay tinalakay natin ang 3 pinakamahalagang hakbang para makaiwas sa stroke, ang pagkontrol sa presyon, pagpigil sa sobrang asukal, at ang pang-araw-araw na pagkilos. Ngayon naman, mas magiging masinsinan tayo sa mga palatandaan na madalas na pagkakamalan lang na simpleng hilo, pagod, o sakit sa katawan. Ang mga senyales na ito ay parang alarm clock ng katawan mo. Kapag hindi mo pinansin, pwede itong mauwi sa biglang pagbagsak. Pero kapag alam mo kung ano ang mga babalang ito, mas malaki ang tsansa mong maagapan bago pa maging huli. Unahin natin ang biglaang pamamanhid o panghihina ng isang bahagi ng katawan. Kapag napansin mong bigla na lang nanigas o nanghina ang isang kamay o binti, lalo na kung sa isang panig lang, mag-ingat ka. Hindi ito simpleng pasma o napuwersa. Ito ay maaaring senyales na may bara na sa ugat papunta sa utak. May lolo akong nakausap dati, nasa edad 79 na. Ang sabi niya, isang gabi habang nanonood ng TV, bigla raw niyang hindi maigalaw ang kaliwang kamay. Inisip niya, baka dahil sa sobrang pagod lang, kaya natulog siya agad. Pagkagising niya kinabukasan, hindi na siya makabangon ng maayos at dinala na sa ospital. Doon na lang nalaman ng pamilya na stroke na pala. Ang kwento niya ay magandang paalala. Huwag balewalain ang biglaang pamamanhid. Kahit ilang minuto lang ito nagtagal, dapat na itong ikonsulta agad. Ikalawa, bantayan ang biglaang paglabo ng paningin o panlalabo ng isang mata. Maraming seniors ang iniisip na normal lang ito dahil sa edad. Totoo. May mga pagbabago talaga sa mata habang tumatanda. Pero kung ang paglabo ay biglaan at isang mata lang ang apektado, maaaring ito'y babala ng stroke. Parang nawawala ang signal sa TV, tapos bumabalik din agad. Ang tawag dito ay transient ischemic attack o mini stroke. Kahit bumalik ang malinaw na paningin makalipas ang ilang minuto, huwag mo itong ipagpaliban. Para itong munting lindol na nagsasabing, may paparating na mas malakas pa. Ikatlo, pakinggan ang iyong pagsasalita. Kapag nahirapan kang bigkasin ang mga salita, parang nabubulol o hindi maintindihan, huwag mong sabihing baka antok lang. Isa ito sa pinakakaraniwang palatandaan ng stroke. Subukan mong kausapin ang kasama mo at ipabigkas ang simpleng pangungusap. Kung hindi mo masabi ng malinaw o hindi mo maintindihan ang sagot nila, hindi ito biro. Ang utak ang kumokontrol sa ating wika at pananalita, kaya kapag naapektuhan ang daloy ng dugo rito,
agad na lumalabas ang problema. May simple tayong paraan para maalala ang tatlong pangunahing senyales ng stroke. Sa Ingles, tinatawag itong FAST. Kifu para sa face. Tingnan kung may tabingi o bigla ang panghihina sa mukha. A para sa arm, pataasin ang dalawang braso at tingnan kung may isang hindi maitaas. S para sa speech, pakinggan kung malinaw o malabo ang pagsasalita. At T para sa time, oras na para kumilos agad at dalhin sa ospital. Sa atin pwede nating tandaan ito bilang mukha, braso, pananalita, oras. Huwag nang maghintay pa. Ang bawat minuto na lumilipas may mga selula sa utak na namamatay. Ngayon baka iniisip mo, paano kung tumigil din agad ang sintomas? Maraming seniors ang nagkakamali na kapag bumalik ang normal na pakiramdam, ibig sabihin tapos na ang panganib. Hindi totoo yon. Kung bumalik man ang lakas o linaw ng paningin, huwag magpakampante. Ang mini-stroke ay madalas na sinusundan ng mas malakas na atake sa loob ng ilang oras o araw. Kaya, mas mabuting magpatingin agad sa doktor para makunan ng tamang pagsusuri. Isa pa sa mga hindi gaanong napapansin na palatandaan ay ang biglaang matinding sakit ng ulo na hindi mo pa naranasan dati. Kung ikaw ay may edad at bigla na lang sumakit ng matindi ang ulo na parang binagsakan ng bato, maaring ito'y senyales ng hemorrhagic stroke o pagputok ng ugat sa utak. Huwag mong isipin na simpleng migraine lang, lalo na kung hindi ka naman madalas atakihin ng migraine. Sa halip ipasuri agad. Bukod sa mga palatandaang ito, may ilang tahimik na babala na dapat ding bantayan. Halimbawa, bigla ang pagkahilo na parang umiikot ang paligid, hirap sa balanse habang naglalakad, o hindi na makakilos ng diretso. Madalas itong binabaliwala ng seniors, iniisip na baka dahil lang sa vertigo. Pero kapag biglaan at may kasabay na pamamanhid o hirap magsalita, delikado na ito. Ang lahat ng mga babalang ito ay hindi dapat baliwalain para itong fire alarm sa bahay. Kapag tumunog, hindi ka ba agad tatayo para tingnan kung may sunog? Siyempre, kikilos ka agad, ganoon din sa stroke. Ang katawan mo ay may alarm system. At kapag tumunog, huwag mo nang hintayin na tuluyang lumaki ang apoy. Ngayon, bukod sa pagkilala ng mga palatandaan, napakahalaga rin na alam ng pamilya kung ano ang gagawin. Kasi sa oras ng stroke, hindi lang ang pasyente ang may papel. Ang kasama niya ang nagiging lifeline. Kaya kung may lolo o lola ka sa bahay, turuan ang mga kasama mo sa FAST method. Sabihin sa kanila, kapag may nangyaring pamamanhid, paglabo ng paningin, o hirap sa pananalita, huwag nang hintayin bukas. Dalhin agad sa ospital. May kwento ako tungkol sa isang pamilya sa Quezon City. Ang lola nila isang gabi, bigla na lang hindi makapagsalita ng malinaw. Akala ng apo, baka nagbibiro lang o nananaginip. Pero naalala niya ang itinuro sa kanya tungkol sa stroke. Agad siyang humingi ng tulong at dinala si lola sa pinakamalapit na ospital. Dahil mabilis ang kanilang aksyon, naagapan at nakarecover pa si lola. Kung naghintay pa sila hanggang umaga, baka ibang kwento na ang nangyari. Kaya tandaan, sa laban kontra stroke, oras ang kalaban, bawat minuto ay mahalaga. Ang mabilis na pagkilos ay pwedeng maging hangganan sa pagitan ng normal na pamumuhay at panghabambuhay na pagkaparalisa. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan naman natin ang mga pang-araw-araw na gawain at simpleng pagbabago sa lifestyle na pwedeng maging sandata para hindi ka mahulog sa panganib ng stroke. Ito ang mga hakbang na hindi kailangan ng malaki o mamahaling gastos, pero subok na nakakapagpahaba ng buhay at lakas. Kung nanonood ka pa hanggang ngayon, gusto kong iwan sa iyo ang isang simpleng challenge. I-type mo sa comments ang salitang protektahan ng utak para alam kong patuloy kang nakikinig at seryoso ka sa laban kontra stroke. Ngayon na alam na natin ang mga pangunahing hakbang para maiwasan ang stroke at nakilala rin natin ang mga palatandaan, bago ito lumala oras na para talakayin ang mga pang-araw-araw na gawain na madalas balewalain pero malaking tulong sa pagpapatibay ng puso at utak. Ang mga bagay na ito ay hindi kailangang magastos o komplikado.
Sa totoo lang, karamihan sa mga ito ay kayang gawin ng bawat senior sa sariling bahay. Unahin natin ang pagkain. Alam nating lahat na malaki ang papel ng diet sa kalusugan ng ating katawan. Pero sa stroke prevention, napakahalaga ng balanseng pagkain. Kung ang plato mo ay madalas puno ng matatabang karne, pritong ulam, at matatamis na dessert, mas mataas ang panganib na tumaas ang kolesterol at bumara ang ugat. Kaya ano ang dapat gawin? Subukan mong gawing kalahati ng plato ang gulay at prutas. Halimbawa, kung kakain ka ng kanin at pritong isda, idagdagan mo ng ginisang kangkong o ensaladang talong. Hindi lang masarap, mura pa at puno ng bitamina. Ang simpleng kamatis at pipino ay nakakatulong sa pagbawas ng kolesterol. Hindi mo kailangan ng imported na superfoods para manatiling malakas. Nandyan ang malunggay sa bakuran, ang saging sa palengke, at ang papaya na laging abot kaya. Ang mga ito'y mayaman sa fiber at antioxidants na naglilinis ng ugat at nagpapalakas ng resistensya. Kung gagawin mong ugali ang pagkakaroon ng gulay at prutas sa bawat pagkain, para mo na ring binibigyan ng kalasag ang iyong utak laban sa stroke. Iwasan din ang sobrang taba at mantika. Oo, masarap ang lechon at crispy pata, pero kung araw-araw kang kakain ng ganyan, para kang naglalagay ng bara sa sarili mong ugat. Hindi ko sinasabing huwag nang kumain, pero gawin itong paminsan-minsan na lang at sa maliliit na bahagi. Mas piliin ang isda tulad ng bangus, tilapia o tamban. Ang omega-3 sa isda ay nakakatulong sa puso at dugo. Kung kaya, subukan ding magluto gamit ang olive oil o kahit corn oil sa halip na mantikang paulit-ulit na piniprito. Ikatlong mahalagang gawain ay ang sapat na tulog. Maraming seniors ang hirap matulog ng mahaba. Madalas nagigising sa madaling araw o hirap makatulog agad. Pero alam mo ba na ang kakulangan sa tulog ay isa ring risk factor sa stroke? Kapag kulang sa tulog, tumataas ang stress hormones sa katawan, sumisipa ang presyon, at mas nagiging madali para sa dugo na bumara. Kaya huwag mong isipin na normal lang ang laging puyat dahil sa edad. Pwede mo itong ayusin. Gumawa ng routine bago matulog. Iwasan ang kape o tsaa sa gabi. Patayin ang ilaw. At huwag manood ng TV o cellphone habang nasa kama. May mga seniors na gumagawa ng simpleng breathing exercise bago matulog. Ang paghinga ng malalim at dahan-dahan ay nakakatulong para kumalma ang isip at makatulog ng mas maayos. May lolo akong nakausap dati na lagi raw nagigising ng 3:00 ng madaling araw. Sabi ng doktor sa kanya, subukan daw niyang uminom ng maligamgam na gatas bago matulog at iwasan ang panunood ng balita sa gabi na madalas nakaka-stress. Sinunod niya ito at unti-unti raw gumanda ang kanyang tulog. Dahil dito, mas bumaba ang kanyang presyon at naging mas magaan ang pakiramdam sa umaga. Minsan ang maliliit na pagbabago ay may malaking epekto. Ika-4 na gawain, iwasan ang sobrang stress. Madaling sabihin, mahirap gawin, lalo na kung maraming iniisip tungkol sa pamilya, pera o kalusugan. Pero ang stress ay parang lason na dahan-dahang kumakain sa iyong katawan. Kapag palaging mataas ang stress hormones, sumisikip ang ugat, tumataas ang presyon, at lumalala ang panganib ng stroke. Kaya maghanap ng paraan para makapagpahinga ang isip. Pwedeng ito ay pananalangin, pakikinig ng musika, o paglalakad sa hardin. Ang iba, nagiging masaya sa pag-aalaga ng halaman o alagang aso. Ang simpleng pagtawa kasama ang pamilya o kapitbahay ay nakakatulong din. Tandaan, hindi lamang gamot ang kailangan ng katawan, kundi pahinga at kasayahan din. Ika-5, huwag kalimutan ang regular na check-up. Maraming seniors ang umiiwas pumunta sa doktor dahil iniisip nilang gastos lang ito. Pero isipin mo, mas malaki ang gastos kapag biglang na ospital dahil sa stroke. Ang simpleng pagbisita sa health center o paghingi ng libreng blood sugar at cholesterol test ay malaking tulong para maagapan ang problema bago lumala. Kung may maintenance na gamot ka, siguraduhin hindi ito nauubusan. May mga barangay health worker na nagbibigay ng libreng konsultasyon at gamot. Samantalahin ito. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki para manatiling ligtas. Bukod sa mga ito,
mahalaga ring alagaan ang timbang. Kapag sobra ang bigat, mas pinapahirapan nito ang puso at mas nagiging delikado ang ugat. Hindi naman kailangang pumayat ng todo. Kahit ang simpleng pagbawas ng 5 kilo ay malaking tulong na para bumaba ang presyon at kolesterol. Kaya kapag may pagkakataon, piliin ang paglalakad, iwasan ang sobrang matatamis at matataba, at unti-unting ibaba ang timbang sa ligtas na paraan. Sa lahat ng ito, tandaan, ang stroke prevention ay hindi tungkol sa iisang hakbang lang. Ito ay kombinasyon ng maraming maliliit na gawain na pinagsama-sama. Parang bahay na matibay, hindi dahil sa isang poste lang, kundi dahil sa lahat ng poste, dingding at bubong na sabay-sabay kumikilos para protektahan ang nakatira. Ganito rin ang katawan mo. Hindi sapat ang gamot lang, hindi sapat ang pagkain lang, hindi sapat ang exercise lang. Kailangan sabay-sabay at tuloy-tuloy. Kaya ngayon, gusto kong tanungin ka, handa ka bang simulan ang mga maliliit na hakbang na ito araw-araw? Tandaan, hindi ito para lang sa iyo. Ito rin ay para sa pamilya mo na nagmamahal sa iyo. Kapag ikaw ay malakas at ligtas sa stroke, mas matagal mong makakasama ang mga apo, mas marami kang masasaksihang okasyon at mas marami kang masasayang alaala na mabubuo. Sa susunod na bahagi ng ating talakayan, iikot naman tayo sa mga maling paniniwala tungkol sa stroke na madalas nagpapahina sa loob ng seniors. Marami pa ring maling akala tulad ng normal lang ang pamamanhid dahil matanda na ako. O kapag wala akong nararamdaman, wala akong sakit. Sa part 4, dudurugin natin ang mga maling paniniwala at ipapakita ang katotohanan para mas maging handa ka. Kung nanonood ka pa hanggang ngayon, ibig sabihin ay tunay kang determinado na protektahan ang sarili mo laban sa stroke. Kaya bago tayo tumuloy, gusto kong iwan sa iyo ang 3 salitang ito na pwede mong itype sa comments bilang patunay na kasama ka pa rin sa laban na ito. Kaligtasan araw-araw. Marami na tayong napag-usapan tungkol sa stroke, kung paano ito maiiwasan, kung ano ang mga palatandaan, at kung anong mga simpleng gawain ang makakatulong para manatiling malakas ang katawan. Pero ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na madalas mas nakakasama kaysa makatulong. Ang mga maling paniniwala o myths na pinaniniwalaan ng maraming seniors. Yung mga maling akalang ito ay parang aninong humaharang sa atin sa tamang daan. Kapag naniwala ka sa maling impormasyon, pwede kang maligaw at mas lumala pa ang kalagayan. Kaya ngayong bahagi, dudurugin natin ang mga maling paniniwala tungkol sa stroke at ipapakita ang katotohanan. Isa sa pinakakaraniwang maling paniniwala ay ang normal lang ang pamamanhid dahil matanda na ako. Narinig mo na ba ito? Maraming seniors ang nagbabaliwala ng biglaang pamamanhid o panghihina ng kamay at paa. Iniisip na dahil lang ito sa edad o sa matagal na pagkakaupo. Totoo, may mga pagkakataon na sumasakit ang kasukasuan o nangingalay ang katawan dahil sa pagtanda. Pero kung biglaan itong nangyari at sa isang bahagi lang ng katawan, hindi ito basta normal. Senyalis ito na maaaring may problema sa daloy ng dugo sa utak. Ang katotohanan, ang pamamanhid ay isa sa pinakaunang babala ng stroke. Kaya huwag mong isipin na dahil senior ka na, normal na ang lahat ng kakaibang nararamdaman. Hindi lahat ng sakit ay dapat palampasin. Pangalawang maling paniniwala, kapag wala akong nararamdaman, ibig sabihin wala akong sakit. Marami ang komportable sa ideyang wala akong iniinda kaya malusog ako. Pero ang totoo, maraming sakit ang tahimik sa umpisa. Ang high blood pressure, mataas na kolesterol at diabetes, lahat ng ito ay maaaring hindi magpakita ng sintomas sa loob ng maraming taon. Pero unti-unting sinisira ng mga ito ang ugat at tumataas ang panganib ng stroke. Kaya kahit wala kang nararamdaman, mahalaga pa rin ang regular na check-up. Katulad ng kotse, kahit umaandar ng maayos, kailangan pa rin ng maintenance para hindi biglang masira sa gitna ng kalsada. Ikatlong maling paniniwala, mas mabuting huwag na lang uminom ng gamot, baka masira ang atay o bato. Narinig mo na ba ang ganitong payo mula sa kakilala?
Oo, may mga gamot na may side effects, pero hindi ibig sabihin ay masama ang lahat ng maintenance medicine. Sa katunayan, ang mga gamot na para sa presyon, asukal at kolesterol ay idinisenyo para protektahan ang utak at puso laban sa stroke. Ang mas nakakasama ay ang pagtigil sa gamot ng walang payo ng doktor. Maraming kaso na bumagsak ang seniors dahil sa biglang pagtaas ng presyon matapos tigilan ng maintenance. Ang katotohanan, mas ligtas ang pag-inom ng tamang gamot sa tamang oras kaysa sumugal sa posibilidad ng stroke. Pang-apat na maling paniniwala, kapag stroke katapusan na ng lahat. Ito ang madalas na takot ng marami. Kapag may narinig silang kapitbahay o kamag-anak na inatake, iniisip agad na wala ng pag-asa. Pero ang totoo, maraming stroke survivors na muling nakabangon at namuhay ng masaya at produktibo. Ang sikreto ay maagap na pagkilos at tamang rehabilitation. May kilala akong lola na inatake noong edad 78. Sa umpisa, hindi siya makalakad at mahina ang kanang braso. Pero dahil mabilis siyang nadala sa ospital at sinunod niya ang therapy, ngayon ay nakakalakad na siyang muli gamit ang tungkod at nakakapagsalita ng malinaw. Hindi naging madali ang proseso, pero napatunayan niya na may pag-asa. Ikalima, ang paniniwalang wala na akong magagawa, nasa lahi na namin ng stroke. Totoo, may bahagi ng stroke na minamana. Kung may kamag-anak ka na inatake, mas mataas ang tsansa mo. Pero hindi ito hatol ng tadhana. Maaari mo pa ring baguhin ang direksyon ng iyong buhay sa pamamagitan ng mga tamang gawain. Ang pagkain ng tama, regular na paggalaw, pagkontrol ng presyon at asukal, lahat ng ito ay kayang magpababa ng panganib kahit pa may lahi. Hindi ka bihag ng iyong lahi. May kapangyarihan ka pa ring pumili. 6 na maling paniniwala, kapag may herbal o natural na gamot, sapat na iyon. Maraming seniors ang umaasa sa tsaa, halamang gamot o food supplements para maiwasan ang stroke. Hindi naman masama ang herbal at may ilan talagang nakakatulong, pero huwag mong iisipin na sapat na iyon. Tandaan, ang stroke ay komplikadong kondisyon. Hindi ito nalulunasan ng isang tsaa o kapsula lang. Ang tamang kombinasyon ng healthy lifestyle, gamot kung kailangan at regular na check-up ang tunay na proteksyon. Ang katotohanan, walang shortcut, at panghuli ang paniniwalang kapag hindi ako bumagsak, hindi pa ako inaatake. Marami ang iniisip na stroke ay laging may kasamang pagbagsak o pagkawala ng malay. Pero hindi laging ganoon. Minsan, nagsisimula ito sa simpleng pamamanhid, paglabo ng paningin o hirap magsalita. Ang mini-stroke o TIA ay madalas na naipagkakamali lang na pagod. Pero tandaan, ang maliit na senyales na ito ay pwedeng mauwi sa mas malakas na atake kung hindi agad kumilos. Ngayon, bakit ko sinasabi ang lahat ng ito? Dahil gusto kong baguhin ang pananaw mo. Ang stroke ay hindi lamang resulta ng kapalaran. Hindi ito parusa na wala kang laban. May magagawa ka. May magagawa ang pamilya mo. At higit sa lahat, may pag-asa. Kaya kung isa ka sa mga seniors na naniniwala sa alinman sa mga maling paniniwalang ito, oras na para baguhin ang pananaw. Tandaan, ang kaalaman ay proteksyon. Kapag alam mo ang totoo, mas kaya mong kumilos ng tama at makaiwas sa panganib. Bago tayo tumuloy sa huling bahagi ng ating talakayan, nais kong iwan sa iyo ang isang mahalagang mensahe. Ang tunay na lakas ng isang senior ay hindi lang nakikita sa pisikal na katawan, kundi sa kakayahan niyang tanggapin ang tama at baguhin ang mali. Hindi pa huli ang lahat. Sa Part 5, pagsasamahin natin ang lahat ng natutunan natin. Mula sa prevention, palatandaan, tamang gawain, hanggang sa pagbasag ng maling paniniwala, at bibigyan kita ng huling mensahe ng pag-asa at inspirasyon para sa mas mahabang buhay na ligtas sa stroke. Kung nandito ka pa hanggang ngayon, gusto kong makita kung gaano ka ka-committed. I-type mo sa comments ang salitang laban kontra stroke para alam kong hindi ka sumusuko at patuloy kang nakikinig. Nakarating ka na sa huling bahagi ng ating talakayan tungkol sa stroke. Kung paano ito may iwasan, ano ang mga palatandaan, ano ang mga maling paniniwala,
At ano ang mga simpleng hakbang para manatiling malakas? Ngayon, pagsasamahin natin ang lahat ng natutunan natin at bibigyan kita ng isang huling mensahe ng inspirasyon. Dahil ang laban kontra stroke ay hindi lamang tungkol sa medisina o doktor. Ay tungkol sa araw-araw na pagpili at sa lakas ng loob na bumangon para sa sarili mo at para sa mga taong nagmamahal sa iyo. Isipin natin ang stroke na parang bagyo. Bago dumating ang bagyo, may mga ulap, malakas na hangin at ulan. Kapag pinansin mo ang mga senyalis na ito at naghanda, mas ligtas ka. Pero kung binaliwala mo, doon ka mabibigla sa pinsala. Ganoon din ang stroke. May mga senyales na nagbibigay ng babala. Pamamanhid, paglabo ng paningin, hirap magsalita. Kung kikilos ka agad, pwede mong maligtas ang iyong utak at buhay. Kung hindi, pwede kang mahulog sa panganib. Pero tandaan, hindi lang ito tungkol sa pagkilala ng senyales. Mahalaga ring ayusin ang lifestyle. Sa part 1, pinag-usapan natin ang presyon, asukal at pagkilos. Sa part 2, tinalakay natin ang mga palatandaan na dapat seryosohin. Sa part 3, napag-usapan natin ang pagkain, tulog at stress management. Sa part 4, pinasag natin ang mga maling paniniwala na madalas nagiging dahilan kung bakit hindi agad kumikilos ang mga seniors. At ngayon, nais kong ipaalala sa iyo na ang lahat ng ito ay magbubunga lamang kung gagawin mo ito ng tuloy-tuloy. Minsan iniisip ng iba, ang dami namang dapat baguhin. Parang mahirap yata. Pero ang totoo, hindi mo kailangang baguhin lahat sa isang araw. Ang sekreto ay consistency. Kapag araw-araw kang gumagawa ng maliliit na hakbang, unti-unti mong binabago ang direksyon ng buhay mo. Isang halimbawa, kung dati 2 tasa ng kanin ang kinakain mo, bawasan mo ng kaunti. Kung dati laging nakaupo buong hapon, maglakad ka ng 5 minuto. Kung dati palaging maaalat ang ulam, dagdagan mo ng gulay. Maliit man tingnan, pero sa mahabang panahon, ito ang magiging sandata mo laban sa stroke. Mahalaga ring isipin na hindi lang ito para sa sarili mo. Ang bawat hakbang mo ay regalo sa iyong pamilya. Kapag ikaw ay malakas, mas marami kang oras para makasama ang mga apo. Mas marami kang alaala na mabubuo kasama ang iyong anak at mahal sa buhay. Hindi ba't napakasarap marinig mula sa apo na, "Salamat lolo, salamat lola, at kasama ka pa namin." Ang stroke prevention ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa sakit, kundi sa pagpili na manatili para sa mga taong mahal mo. Alalahanin din natin ang papel ng pamilya. Kung ikaw ay senior, ipaalala sa iyong anak o apo ang mga natutunan mo. Turuan sila ng FAST method, mukha, braso, pananalita, oras. Para kapag may emergency, alam nila ang gagawin. At kung ikaw naman ay anak o apo na nanonood ngayon, huwag mong balewalain ang mga simpleng senyales na nakikita mo sa iyong magulang o lola't lolo. Minsan, ang mabilis mong aksyon ang magiging dahilan kung bakit sila makaka-recover. Ngayon gusto kong magbahagi ng isang inspirasyon. May nakilala akong lalaki sa Pangasinan, nasa edad 79. Inatake siya ng mild stroke habang nagtatanim sa bukid. Dahil mabilis siyang nadala sa health center at sinunod ang payo ng doktor, nakabalik siya sa normal na lakad makalipas ang ilang buwan. Ngayon kahit senior na, patuloy pa rin siyang nagtatanim at nag-aalaga ng mga apo. Ang sabi niya, "Kung nakinig ako sa katawan ko at hindi binaliwala ang senyales, kaya ko pang mamuhay ng masaya." Ang kanyang kwento ay patunay na may pag-asa basta't hindi ka sumusuko. Minsan, ang takot ay mas malaki kaysa sa sakit mismo. Pero tandaan, hindi ka nag-iisa. Maraming seniors ang nakahanap ng bagong lakas matapos malampasan ang stroke. Ang sekreto nila ay disiplina, suporta ng pamilya at pananalig. At higit sa lahat, ang pagdedesisyon araw-araw na alagaan ang sarili. Kaya sa huling bahagi ng ating paglalakbay, nais kong bigyan ka ng 3 mahalagang bagay na huwag mong kalilimutan. Una, bantayan ang katawan mo. Presyon, asukal at timbang ay hindi kalaban kundi paalala. Pangalawa, kilalanin ang mga senyales at huwag maghintay bukas kung nararamdaman mo na ngayon. At pangatlo, huwag paniwalaan ang mga maling haka-haka. Ang katotohanan ay nasa kamay mo.
may magagawa ka. Kung narating mo ang puntong ito ng video, ibig sabihin ay may malakas kang kagustuhang manatiling ligtas at malusog. At para doon, saludo ako sa iyo. Hindi lahat ng seniors ay handang makinig at kumilos. Pero ikaw, pinili mong alamin at protektahan ang sarili. Kaya huwag mong kalimutan, bawat araw na ginagawa mo ang tama ay dagdag na araw na kasama ang pamilya mo, dagdag na alaala na mabubuo, at dagdag na sigla sa iyong pagtanda. Bago ko tapusin, nais kong magbigay ng simpleng hamon. I-share mo ang natutunan mo ngayon sa kahit isang tao, anak, apo o kapitbahay, dahil baka ang kaunting kaalaman na ito ang magligtas ng buhay nila balang araw. Hindi mo alam, baka ikaw ang maging dahilan kung bakit may lolo o lola na hindi na inatake ng stroke. Kaya ang huling tanong ko sa iyo ay ito. Handa ka na bang gawin ang mga simpleng hakbang na ito araw-araw para makaiwas sa stroke at manatiling kasama ang mga mahal mo? Kung oo, gusto kong makita sa comments ang tatlong salitang ito. Buhay laban stroke.